Nagulat muli ang crypto community matapos po ang panibagong revelasyon mula kay Ripple CEO Brad Garlinghouse. Ipinahayag po niyang matapos mabili ng Ripple ang Hidden Road na ngayon tinatawag na Ripple Prime, may isa na namang malaking hakbang ang kumpanya sa global expansion nito. Ngunit higit po sa lahat, muling binigyang diin ni Ginong Garlinghouse na si XRP pa rin ang sentro ng lahat ng ginagawa ng Ripple. Ibig pong sabihin kahit gaano po kalawak ang kanilang operasyon, si XRP ang patuloy na magpapatakbo ng puso ng kumpanya. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan ang ating nakikita rito sa mga hindi po nakakakilala ay yan po ay walang iba kundi si Ginoong Brad Garlinghouse. Siya po ang Ripple CEO. At ang ating pinakaunang tanong ay gaano po kalaki ang naging expansion ng Ripple. Ayan, sabi rito, this marks Ripple's fifth major acquisition in roughly 2 years, adding to a growing list that includes G Treasury, Rail, Standard Custody, and Metaco. The announcement reinforces Ripple's broader strategy of strengthening its presence in institutional finance while continuing to develop technologies aimed at enabling an Internet of Value. Ayan po. Ang Hidden Road ay ang ikalimang malaking kumpanya na nabili po ng Ripple sa loob lamang ng 2 taon. Kasama na po rito ang G Treasury, Rail, Standard Custody at Metaco. Ang lahat ng ito ay bahagi po ng mas malaking plano ng Ripple na palakasin ang posisyon nito sa institutional finance. Layunin ng kumpanya na patuloy na paunlarin ang technology na magpapabilis ng paggalaw ng pera sa internet o tinatawag po nilang Internet of Value. Pagdating po sa market impact, ang tuloy-tuloy na acquisitions na ito ay nagpapakita na lumalawak ang impluensya ng Ripple sa traditional market na posible pong magdala ng karagdagang demand kay XRP habang dumarami po ang mga gumagamit ng kanilang network. Sunod na tanong ay ano po ang ibig sabihin ng pagpasok ng Ripple sa institutional finance? Ayan, sabi po rito, the pace and scope of Ripple's recent acquisition indicate a deliberate focus on merging digital asset infrastructure with traditional financial systems. The purchase of G Treasury, in particular, positions Ripple to enter the corporate treasury market, where trillions of dollars in idle capital are managed. Yan po. Sabi rito ay ipinapakita raw ng bilis at lawak ng mga acquisitions ng Ripple na may malinaw po silang plano. At yan po ay ang pagsamahin ang technology ng digital assets at traditional system ng finance. Sa pagbili po nila ng G Treasury, nagkaroon ng pagkakataon ang Ripple na pumasok sa corporate treasury market. Dito, bilyong-bilyong dolyar ng idle capital o hindi po nagagalaw na pondo ang kanilang mabibigyan ng mas epektibong galaw gamit ang blockchain solutions. Sa market impact, kapag nagamit ng mga corporation ang technology ng Ripple sa pag-manage ng kanilang mga pondo, lalaki po ang transactional volume sa network na makakatulong po upang tumaas ang demand kay XRP para sa liquidity. Paano naman po gagamitin ng Ripple ang G Treasury at Ripple Prime? Ayan, sabi rito ay by linking G Treasury's platform with Ripple Prime's liquidity and repo market services, the company appears intent on creating more efficient pathways for managing and deploying corporate funds. Ayan po, pinagdugtong ng Ripple ang G Treasury platform at ang Ripple Prime upang mapabilis ang paggalaw ng corporate funds. Ang Ripple Prime ay nagbibigay po ng liquidity at repo market services, kaya kapag pinagsama ito sa G Treasury system, magkakaroon po ng mas mabilis at mas murang paraan para mailipat o magamit ang pondo ng mga kumpanya.
Isa po itong napakalaking hakbang para gawing mas moderno ang global finance gamit ang blockchain. Ang market impact po nito ay ang ganitong integration ay posibleng mag-angat ng value perception na XRP bilang pangunahing token na ginagamit po sa liquidity movement na magdudulot ng bullish sentiment sa market. Ano naman po ang sinasabi ng mga market observers tungkol sa hakbang na ito? Yan, sabi rito, commentary from market observers has highlighted this approach as a defining shift in how crypto companies integrate with traditional finance. One ex-user, BTC Peak Hub, noted that Ripple's model represents cooperation rather than competition, connecting treasury systems to blockchain-powered liquidity solutions. Yan. Ayon daw po sa mga market observers, kakaiba ang galaw ni Ripple dahil sa halip na makipagkompetensya sa mga bangko, pinili nilang makipagtulungan. Binanggit ng BTC Peak Hub na ang modelo ng Ripple ay tungkol po sa cooperation at hindi po competition. Pinagsasama po nila ang treasury systems ng mga kumpanya sa blockchain-powered liquidity solutions. Ibig pong sabihin, imbis na palitan ang mga bangko, tinutulungan ng Ripple ang mga ito upang maging mas mabilis at mas epektibo sa pagproseso ng pera. Ang market impact po nito ay ang ganitong modelo ng pakikipagtulungan ay magpapataas po ng tiwala ng mga institutions sa paggamit ng XRP Ledger, kung saan ay magresulta sa pagtaas po ng adoption at posibleng pag-akyat ng presyo sa pangmatagalan. Paano naman po nakakatulong ang blockchain sa dormant capital ng mga kumpanya? Ang sabi po na dito tungkol dyan ay the combination could allow enterprises to activate dormant capital while maintaining compliance and risk management standards. This direction marks a critical step toward embedding blockchain capabilities directly within the structure of global financial operations. Ayan, dahil daw po sa kombinasyon ng Ripple Prime at saka G-Treasury, maaaring magamit ng mga kumpanya ang kanilang dormant capital o mga pondong nakatenga lamang. Ginagawa ito ng hindi nilalabag ang mga regulasyon o risk management standards. Sa madaling salita, nagdadala ang Ripple ng blockchain technology diretso sa puso ng global finance. Ito po ay isang malaking hakbang tungo sa mas modernong sistema ng finance. Sa market impact, ang paggamit po ng blockchain para i-activate ang dormant capital ay makadadagdag ng real-world transaction demand na magpapatibay pa sa posisyon ng XRP bilang utility asset. Ano naman po ang sinabi ni Ginoong Brad Garlinghouse tungkol sa direksyon ng Ripple? At yan po ang sabi rito. In outlining Ripple's trajectory, Garlinghouse stated that the company's acquisitions are strategically aligned with its long-term objective of establishing an interconnected global value network. Yan, sa kanyang pahayag, sinabi po ni Ginong Garlinghouse na ang lahat ng acquisitions ng Ripple ay bahagi ng matagal nilang plano, ang pagbuo ng isang global value network. Layunin nilang ikonekta ang lahat ng aspeto ng finance sa pamamagitan ng blockchain. Ibig sabihin, gusto po nilang gawing mas madali at instant ang paglipat ng halaga saan mang bansa sa mundo. Ang market impact po dito ay ang ganitong vision ay nagpapakita na seryoso ang Ripple sa pangmatagalang expansion, kaya posibleng tumaas ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP bilang core token ng system na ito. Ngayon ay bakit po ba mahalaga pa rin sa XRP sa lahat ng ginagawa ng Ripple? Yan, sabi po rito ay he emphasized that XRP remains central to everything Ripple builds and continues to serve as the foundation of its technological and financial framework. Ayan, highlight po natin. Kung hindi po nyo nakita yung aking binasa, ayan po. At paliwanag po natin yan. Muling binigyang diin
ni Ginoong Garlinghouse na si XRP ay hindi nawawala sa sentro ng kanilang operasyon. Kahit gaano po karami ang bagong acquisitions or products ni Ripple, sa XRP pa rin ang pundasyon ng kanilang technology at financial system. Ang token na ito ang patuloy na ginagamit para sa liquidity, settlement at value transfer sa kanilang network. Sa market impact, ang ganito pong kumpirmasyon mula mismo sa CEO ay nagdadala ng matinding kumpiyansa sa market na mananatiling mahalaga sa XRP sa ecosystem na posibleng magdulot ng bagong wave ng accumulation. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa hinaharap ng Ripple at XRP? Ayan, sabi po rito ay Ripple's strategic expansion into traditional finance reflects its intent to bridge institutional operations with blockchain efficiency. As these integrations evolve, the company's technology stack could redefine how liquidity moves across corporate and financial systems. Ayan po. Ipinapakita raw po ng expansion ng Ripple na gusto nilang tuluyang pagsamahin ang traditional na institution at saka blockchain efficiency. Kapag nagtagumpay po ito, mababago ang paraan ng paggalaw ng pera sa mga kumpanya at bangko. Ibig pong sabihin, pwedeng maging backbone ng modern finance ang technology ng Ripple. Sa market impact, kung tuluyan pong maisasakatuparan ito, tataas ang paggamit kay XRP sa global liquidity management na maaari pong magpataas ng presyo sa mid to long-term horizon. Yan. Bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay malinaw po na pinapatunayan ng mga hakbang ng Ripple na hindi po sila basta-basta crypto company lamang. Isa na silang tulay sa pagitan ng blockchain at ng buong mundo ng finance. Ang mga acquisitions na ito ay nagpapakita ng malalim na plano para gawing central na bahagi ng global economy itong si XRP. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay malinaw na senyales ng kumpiyansa ng kumpanya sa kinabukasan ng XRP. Sa madaling sabi, habang ang iba pang crypto ay nakatuon po sa hype, si Ripple ay tahimik ngunit matatag na gumagawa ng pundasyon para sa hinaharap. Kaya kung totoo po ang lahat ng ito, posibleng si XRP ang maging susunod na haligi ng digital finance sa buong mundo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.